Guys, good morning sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ito si Mr. Bunuan. Ito nakapagtataka masyado. Bakit tipong nung investigation parang, di ba sa Senate kung napansin nyo, pati sa House, sobrang baby, parang as if, nagtataka ko bakit yung dalawang DPWH secretary, hindi, parang tipong wala silang planong papanagutin. Papansin ko lang. Di ba? Mark Villar was never questioned. Maliwanag naman sa mga nangyari sa mga testimonya, tumatawid ng 20s hanggang ng 2016, 2015 yung mga usapin ng korupsyon. So which is panahon. 6 na taon yata yun almost 6 years hanggang kumandidato siya na DPWH Secretary si Mark Villar, si Boy Tahimik. Tapos ito rin, 'di ba? To the point na baka pagod na po kayo dito sa hearing sa Senate. Pwede na po kayong ma-excuse, pwede na po kayong pauwiin. Di ba napansin niyo yun? Sabi ko, bakit ayaw niyong tanungin yan? Ayaw niyong investigahan yan? Eto na, kalaunan, may mga nagsalita na. Di ba? During investigation ng Blue Ribbon, sinasabi na ako ay nagbigay kay ganito, nagbibigay ako sa kanya, Bunuan, meron siyang 9M sa akin. Di ba? Tapos ito, asa na si Bunuan? Nakaalpas. Ang sabi, by December 15, babalik na siya dito sa Pilipinas kasi nagpapagamot yung kanyang misis sa Amerika. Pero ngayon, nasaan na? Di ba? Kung ito ba sinampahan agad ng kasong graft? Doon sa ombudsman. Then, ang ombudsman, file lang kaso. Di ba? Diyan sa Sandigan Bayan para meron agad na makuha na warrant of arrest. Kaso wala eh. Walang action pa. Ang gustong i-baby, parang tipong gustong patakasin. Katulad yung, that's correct, Ate Gemma. Napansin natin, di ba? May favoritism yung investigation nun, even sa Blue Ribbon Committee. Even nung time pa ni Marcoleta, siya pa yung nasa Blue Ribbon nun eh. Grabe yung reverence nila dito kay Bunuan. Kaya nagulat ako nung nakalipad. Sabi, that's only for monitoring naman kasi wala pa namang kasong nasampa sa kanya. Bakit pa kasi nahuli ang kaso? Alam naman po natin yan, common sense. Pag may mga ganyang mga alingas-ngas, magtatakasan yung mga yan, biglang magkakasakit-sakitan. Di ba? Tapos pag nakalpas ng Pilipinas, ang jurisdiction natin, hanggang mga embassies lang natin. Wala, tapos na. Diba? Ngayon, now, meron pang isang paraan para ito mapauwi. Alam ko, parang may kaso nang nakasampa sa ombudsman. Kumusta naman? Sabi ni Boying, they will take 3 to 6 months para makapagsampa sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Dapat nagsampa na ng kaso sa Sandigan Bayan, nagsubmit na rin ng mga ebidensya, totally schedule naman yung mga hearings niyan, and then, pagtibayin kalaunan, i-repasuhin, gawing solido yung mga ebidensya because they will have ample time, di ba, to solidify the evidences that they need to present before Sandigan Bayan. Ang problema, ini-slowly natin, di surely nakatakas. Di ba? Tapos sabi pa ni Boying, by December 15, may mga makukulong, mga ganito ganyan. Nasa na? Mukhang tipong pinag-Christmas party pa yung mga senador na yon, mga kongresista, mga contractors. Tapos baka dadalo pa siya. Ay nako. So, kung ito ay nasa Amerika pa hanggang ngayon, si Bunuan, tapos may kaso ng maisampa, makapag-request na tayo ng extradition sa kanila, then posible. Di ba? Wala pa eh. Pasensya ka na. Wala. Mukhang wala talaga. Ay, nako.
So talaga bang nakatutok na lang ba talaga ang solusyon sa problemang ito kina Diskaya? 'Di ba? Paano naman yung iba? So, namatay na si Cabral. So maliwanag sa maliwanag yan, may mga malilibre na. Yung mga hindi niya na pangalanan, yung mga hindi niya na maikukwento at masasabi ang mga pruweba paano niyang nabanggit yung mga pangalan ng tao na yon. Lusot na. That's a nice answer. Hirap talaga ang PBBM. Lahat sila may corruption ginawa. Walang mapili si PBBM na tulad ni Mayor Vico Soto na pwedeng humatol dahil sa di siya magnanakaw. That's right. I still remember, sabi ng kapatid ni F. Elisa, 2022. No, 2022 na yon, bago magsimula yung official campaign period ng presidential ng February 8, ay sabi niya sa amin, magbantay gobyerno kayong mga vloggers. Sapagkat, pagka naupo na si Bonget, kasi alam na namin to sure win na talaga siya base sa mga surveys, mga kalye surveys lalo na nationwide, accurate. Alam kung saan siya matatalo, like sa Kabikulan, saan siya mahina. Sabi niya, ngayon, ang gawin nyo, maging ano na lang sana kayo, mga bantay gobyerno. Kasi pag naupo na si Bonget, maraming mga didikit dyan sa mga buhaya. At ito na nga, totoo na nga. Diba? Sayang. Kung iniingatan lang sana, kung naging maagap ang gobyerno natin, sinisecure agad sila.